na may isang Mama Mary na nakita ang ating Diyos Ama na karapat-dapat na magdala ng kanyang anak para sa sangkatauhan at para sa kaligtasan natin lahat. Yun lang po at magandang hapon po sa atin. Amen. Maraming salamat, Sister Fanny. Ano po? Ano, ha? Totoo po yan. Ano? Biro mo, nakatakda ka ng ikasal. Tapos may mga plano-plano ka. Itong gagawin namin kapag, siyempre, umaunahan naman. Pagkatapos ng honeymoon, ito gagawin namin. Tapos biglang-bigla magkakaganon. Alam niyo mga kapatid, doon mo makikita sa mahal na Birhen. Unang-una po, ano po ang magandang makita doon, ano? Ako, sa nakikita ko doon, yung bang nung sabi ng, Hail, full of grace. Ba? Punong-puno. Full of grace. Bakit nagkaganon? Kaya nga sabi rito, nagulimihanan si Mama Mary. Bakit nagkaganon? Punong-puno pala ng aram yung mga kapatid. Kung may panahon lang tayo, i-discuss po natin itong mga magulang ni Mama Mary. Paano nila ginamit ang buhay? Alam niyo po, mga kapatid, itong si Mama Mary na ito, sa totoo lang po, siya mismo ay hindi po resulta o bunga ng gawa ng mag-asawa. Kasi po itong si Mama Mary, kumbaga, ito po'y, kumbaga, gift, bigay ng Panginoon, na siya ang magiging kasangkapan na kung saan siya ang magdadala ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sinapupunan. Kaya ganun nga po ang sabi ng anghel, full of grace. Ibig sabihin nun, wala nang pagsisidlan, punong-puno na ng grasya. Therefore, pag yan ay punong-puno ng grasya, walang bayad kasalanan, sapagkat walang bayad kasalanan, doon pa lang, kumbaga tinanggap niya na ang titulong Immaculada Conception. Amen. Kita niyo mga kapatid, na napakaganda po ng itong approach nitong Archangel Gabriel na ito. Ibinigay kaagad. Now, of course, anong sa isipan ng Mama Mary? Paano mangyayari yon? Yan. Paano mangyayari yon? Gayong, although ako nakatakdang pakasal, pero hindi pa kami nagtatabi. Paano mangyayari yon? Di ba? Sino man siguro magtatanong. Now, yung pagtatanong ng mahal na Birhen, yung kanyang pagtatanong hindi po pagdududa. Gusto niya lang malaman, yung gusto niyang sabihin sa kanya, kung yan man ang kailangan, parang sinabi niya, sabihin mo sa akin anong dapat kong gawin. Ayan. Pero ano sabi ng anghel? Maria, huwag kang matakot, makinig ka. Ayan. Kung natatandaan mo yung kamag-anak mo si Isabel, ahead sa iyo ngayon ng 6 na buwan na nagdadalang tao, isa rin ito. Matanda na, kaya baog na, hindi na magkakaanak, pero sa pamamagitan ng operation ng Holy Spirit, nagbuntis din, manganganak din ito. So ano pinakikita doon? Sa Diyos, walang hindi mapangyayari. Kapag ikaw ay tinawag ka ng Diyos, lahat ng imposible sa tao na madalas po babanggitin ng ating head servant, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kaya ngayon, yung baog, nagdadalang tao na, 6 na buwan na, ito ngayon, Virgin, na hindi pa nasasaling, wala pang nangyayari, magbubuntis na rin. So makikita natin doon, kaya palang gawin ng Diyos, anumang maibigan niya sa kanyang mga nilalang. Kaya ang sabi ng anghel, huwag kang matakot, makinig ka lang at gawin mo, ihanda mo sarili mo, kumbaga open yourself, no? Open yourself at lililiman ka ng Espiritu Santo. At bahala ng Espiritu Santo na kung saan, mga kapatid, na magsasanib kung ang pagpapangita po ng material na bagay at pagpapangita ng material na bagay at ng spiritual, may tawag po doon sa theology, hypostatic union. Yan ang tawag doon. Pagsasama ng material at ng spiritual. Kaya yung ding oras na yon, ano sabi ni Mama Mary? Ako'y alipin ng Diyos. Mangyari sa akin ayon sa sinabi mo. So naghanap po. Nag-consent. Kumbaga, umuo na siya. Tingnan niyo mga kapatid, ano? Ito kuminsan na nakakalungkot.
Nakakalungkot sa mga kapatid natin, mga ibang pananampalataya. Paano kaya kung hindi pumayag si Mama Mary? O kung baga, pinaglaban niya yung pagsasama nila. Pagsasama nila ni Jose na hindi kalooban ng Diyos, na hindi niya sinunod yung kalooban ng Diyos. Ano kaya mangyayari? Pero nang dahil sa ang mahal na birhen, unang-una, makikita natin, mababa loob. Pangalawa, masunurin. Yan. Yung dalawang yan, kailangan makakasama yan eh. Humility and then obedience. Kinakailangan magkasama yan. So kung wala yung dalawang virtues na yan, baka, paano mangyayari yan? Sa makatwid, kung hindi pumayag ang mahal na birhen, Sister Pani, kung hindi pumayag ang mahal na birhen, siya ang magiging ina ng anak ng Diyos, di wala mangyayari. Of course, ang Diyos hindi magpipilit yan. Bakit ka mo? Meron tayong freedom of will. Hindi niya ipipilit yan. Sapagkat nag-consent ang Mama Mary, yan ang maganda doon eh. Sa pamamagitan ng salitang Hail Mary, full of grace, kumbaga ibinigay sa kanyang titulo niyan at nag-consent ang Mama Mary. Ngayon, sumang-ayon siya at on the spot, naglihi siya. Naglihi siya through the power of the Holy Spirit. And now, ngayon, ano sabi ng anghel? Kita mo yung kamag-anak mo? 6 na buwan na. Bagamat siya'y bahog, pero ngayon buntis. Ano ibig sabihin nun? Upang itong si Santa Isabel neto, of course, magiging nanay ni San Juan Bautista, ito ang magbibigay pruwiba to prove na sa Diyos, nothing is impossible. Amen ba? Kaya nakumbinsi ngayon kasi Mama Mary, kaya ang sabi niya, be it done unto me according to your word. Napakaganda. Napakaganda. Ando doon yung pagsangayon ng Mama Mary. Amen po. Ano kaya kung ikaw, Sister Pani, magagawa mo kaya yun? Alin ba mas pahalagahan mo? Yung odyok ng Espiritu Santo o yung, baga, pailalim ka dun sa... Betrothal lang naman yan. Betrothal. Ibig sabihin, betrothal, pagkakasundulan ng magulang sa magulang, kaya sila makakasal. Imagine, at the age of 13, walang-wala pang kamuang-muang. Kumbaga, wala pang karanasan. Pero, ang sagot niya, simpleng-simple, ituro mo lang sa akin anong gagawin ko. Ito lang gagawin mo, sabi ng anghel. Huwag ka matakot, makinig ka, buksan mo ang pagkatao mo. Ang Espiritu Santo lililim sa iyo at ikaw ay magbubuntis at ipagbubuntis panganganak mo ay anak ng kataas-taasan. Siya ang magiging tagapagligtas. Siya ang magpapalaya sa atin. Maghahari siya. Sa angkan ni David, manggagaling sa angkan ni David at maghahari siya sa kay sabi roon sa kaharian. Sabi rito, no? Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Imagine, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ka kaya matatouch dun. Aba, isang magandang pribileyo, Sister Pani. Hindi man natupad yung mga plano ninyo mag-asawa o magiging ano mo. Pero magsasama pa rin kayo. Kaya lang, ibang plano na. Ang gagawin nyo, plano ng Diyos. Ano masasabi mo, Sister Pani? Ano masasabi mo? Tunay nga po na talagang nakaka-amaze po dito kung iisipin mo talaga ang pasya ng ating mahal na Birhen. Bilang tao naman, siguro kung sa pasya ko bilang tao, siguro hindi ako papayag talaga. Ang susundin ko pa siguro yung plano namin sa pag-aasawa. Pero si Mama Mary, iba nga talaga. Talagang full of grace talaga siya. Punong-puno talaga siya ng biyaya. Kaya nga wala nang makakatulad at wala na sigurong mapipili ang Diyos Ama na magiging isa pang Mama Mary. Nagsusulo lang po talagang ating Inang Birheng Maria. Yun lang po. Amen. So, kita nyo dahil sa sumang-ayon siya, sabi niya, magaganap ayon sa sinabi mo. Okay? Pag i-analyze mo, wala akong makitang pagtutol doon eh. Kung sabihin niya, mangyari sa akin ayon sa sinabi mo, ibig sabihin nun, Sister Pani, pinauubayan niya ang kanyang sarili kung ano ang magustuhan ng Diyos. Kasi naman, maisip-isip natin, tayo'y pag-aari ng Diyos. Ang ano lang natin doon, ang isa sa kakonsuelo natin is tayo ay
obra maestra, masterpiece ng Diyos. Kaya kita mo, hindi siya kumuha ng iba't ibang mga nilikha. Ang kinuha niya yung kanyang kawangis, yung kanyang kamukha, tao. Isipin nyo, at the age of 13, sabi na natin yung Mama Mary magiging ina. Magiging ina ng anak ng Diyos. Wow, what a great privilege binigay. Grasya yun, Sister Fanny, grasya yun. Hindi baling hindi matupad yung inyong plano na kung kayo nagsasama, hindi lang napasukan nitong anunsasyon. Di bali na hindi matupad yan, pero ito ang masasabi mong ikaw, alam nyo mga kapatid, yung mga panahong yun, hindi po pansin ang mahal na Birhen ng kanyang mga kakontemporary. Hindi siya pansin. Kumbaga, hindi siya mahilig sa magbababarkada. Ngayon po, tingnan nyo, mga kababaihan, mga kadalagitahan natin, grupo-grupo, barka-barkada, yan yung bang mga ganon. Hindi ko na i-redescribe sa inyo yung mga attire nila. Wag na yon. Baka magiging malaswa pa. Pero sa totoo lang, mga kapatid, sa totoo lang, ang Mama Mary ay hindi po siya pansin ng kanyang kakontemporary. Sabihin yung mga kasing edad niya, hindi siya pansin. Kasi naka-out siya dun sa mga barkadahan. Okay? Naka-out siya. So, anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Totoong sinasabi na kung hindi siya pansin ng kanyang ka-contemporary, masasabi mo, ang nagpapakababa, yan ang sinasabi ng ating Panginoon, ang nagpapakababa, itataas ngayon ng Diyos. Kung hindi man siya pansin ng kanyang ka-contemporaryo, wow, supreme being ang pumansin sa kanya, ang Diyos na buhay. Napakaganda, po? Napakaganda. Kaya pala, pag ikaw mababalob, yun ang magiging bunga ng pagiging kababaan mo. At magiging masunurin ka, ibibigay sa'yo. And the best of all, Ano ba sasabi mo, Sister Fanny? Tunay nga po talaga na binigay talaga ng ating Diyos Ama sa ating mahal na Birhen ang lahat na biyaya. Kasi ito ang kanyang napili talaga na babae ng nagsosolo. Na sinabi mo nga kanina na hindi siya pansin. Diyan lang pinakikita ng Panginoon na kung sino yung mga hindi pinapansin ng mundo, ayun ang pinapansin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Bilang pagpupugay nga sa ating mahal na inang Birhen, talagang Mama Mary, talagang salamat. At may isang babae na nakita ang Diyos Ama. Ikaw yon na nagbigay ng... Dahil kung hindi ka mahal na inang Birhen, walang kaligtasan, walang Jesus Christ na isinilang kung hindi dahil sa'yo. Okay, maraming salamat, Sister Fanny. Kita niyo mga kapatid, no? Ang mahal na Birhen, nung tanggapin niya yung lahat ng yan, naganap po, na madalit salita na isilang niya yung baby. Naisilang niya yung kanyang sanggol na lalaki. Makikita natin doon na lumaki si Jesus hanggang, di ko nababanggitin pa yung mga pinagdaanan ni Jesus, kung saan siya nangaral. Meron po kasing 4 na pulpito na kung saan nangaral ang Panginoon. Pero hindi na natin maano yun. Ang mahalaga dito ay ang mahal na Birhen, pwedeng nating lapitan. Pwedeng. Ang totoo nga niyan, ang ibang titulo po ng Mama Mary is the mediatrix, tagapamagitan natin para sa kanyang anak. O hindi nga ba? Ito ang patunay. Nung minsan naimbitahan sila sa kasalan sa Cana, sipin nyo napansin kagad ng Mama Mary, kakapusin na ng alak itong bagong kasal. Sa kultura po ng mga taong yon, ang alak po is number 1 na pang-entertain sa mga bisita. Ay mauubusan. Kapag ikaw kinapos ka, malaking kahihiyan para dun sa bagong kasal. Ano mapansin ni Mama Mary? Anak, kakapusin na ng alak. Yan. Ano sagot ni Kristo? Babae, ba't mo ako pinangungunahan? Hindi pa panahon para magmilagro ako. Pero alam niyo ba, sabi ng Mama Mary, sundin ninyo anuman ang iuutos sa inyo. Ayan ang sabi ng Mama Mary. Ibig sabihin nun, ang konklusyon niya doon, hindi man sumagot si Jesus ng opo, pero nakatitiyak siya na hindi siya tatanggihan,
nitong kanyang